Tropical Cyclone Wind Signal number 1 itinaas na sa ibang bahagi o mostly ng Northern Luzon, kasama na ang Central Luzon, Camarines Norte at Catanduanes. Ilang bahagi sa Isabela nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Bagamat sa aking Tropical Cyclone Sector, estimated Tropical Cyclone Wind Signal range hindi pa apektado sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ngayon. Pero naasahan na maglalandfall daw ito sa posibleng dalawang area sa northeastern Luzon. Ano-ano bang lugar ba yon ang posibleng tamaan? Alamin. Autotrough ni Bagyong Paulo nagpapaulan na ngayon sa Bicol Region at Eastern Visayas at maaaring unti-unti na sa loob ng 24 oras uulanin na rin ang bahagi ng silangan ng Luzon. Pero nalalabi ng bansa lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, Visayas at most of Mindanao, katamtaman at wily weather ang kasalukuyang panahon. Pero asahan unti-unti na magkakaroon na tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa loob ng 48 oras lalo na sa buong bahagi ng Luzon habang lumalapit si Bagyong Paulo sa hilagang silangan ng Luzon. At lindol sa may bandang Bogo, Cebu, umabot na sa mahigit 345 earthquakes o aftershocks. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, October 2, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:17 na ng magtatanghaling tapa. Bagamat nagtaas na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 si Pag-asa sa halos buong Central Luzon at Northern Luzon, meron din sa ilang portions ng Camarines Norte at Camarines Sur dahil kasalukuyan nga po may mga localized thunderstorms ngayon dyan. At dahil sa medyo nahahatak na yung ilang habagat dito sa Timog Kanluran, hindi nga lang ganun kalawak ang water vapor na nahahatak ng monsoon trough ni Bagyong Paulo na papalapit na nga po dito sa Luzon, ay nagdudulot po ng kalat-kalat na ngayon na malawakang pag-ulan dyan sa bahagi nga po ng Bicol Region, kabilang na ang bandang Eastern Visayas. At makikita natin sa lightning detection system ay merong mga sunod-sunod na mga pagkulog at pagkilat na umiiral ngayon dyan dahil sumasalubong kasi yung mainit na temperatura sa malamig na temperatura at nagkakaroon ng parang trough shear yung bahagi na ito ng monsoon trough, kaya nagdulot po ito ng malawakang pagkulog at pagkilat dyan sa may bandang Bicol Region. At as of 11:18 AM, nasa 100 lightning strikes na po ang naitala in outer, pero inner ay 148 lightning strikes ang total ng mga pagkulog at pagkidlat natin. So mag-iingat po mga kababayan natin sa Bicol Region, kasalukuyan po ay nakakaranas ng matitinding bugso ng ulan kasabay ng localized thunderstorms mula Camarines Norte, Camarines Sur, so kasama na ang Naga, ilang bahagi ng Catanduanes. Yan, ingat po sa mga kababayan natin at asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang Northern Samar, sa may bandang Pambuan o Palapag o Lawang. Ingat po dahil kasalukuyan din kayo nakakaranas ng malawakang pagkulog at pagkidlat din dyan dahil na rin sa nahahatak yung outer trough ni Bagyong Paulo nagpapang-abot ngayon sa inyo dyan. So yan, medyo may reason po para magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan. At malamang in advance na rin siguro magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 si Pag-asa. Di inaasahan nga po hanggang mamayang gabi ay lalapit na po yung outer rain trough dyan ni Paulo. Unti-unti magiging maulan na po ang silangang bahagi ng Lolo Luzon hanggang Southeastern Luzon nga po. Unti-unti yan. Kaya malamang maaga na silang nagtaas ng Tropical Cyclone Warning Signal dyan. So medyo naiintindihan natin yan dahil aabot din doon ang magiging Tropical Cyclone Wind Signal at mas lalakas pa yan at mas tataas pa yan lalo na bago maghating gabi, magtataas pa lalo. Baka nga mamayang hapon magtataas na naman si Pag-asa niyan habang lumalapit itong si Bagyong Paulo nga po. At makikita natin ang mga pagkulog at pagkidlat. Kaya ingat po sa mga kababayan natin at asahan natin mamayang hapon o gabi ay unti-unti na po magiging masungit ang panahon dito sa silangang bahagi ng Luzon o Northern Luzon hanggang Southeastern Luzon po yan. So mag-ready na po kayo mga folks
at asahan na po ang unti-unting pagsungit ng panahon at pagsungit na rin ang bugso ng buhos ng ulan dyan unti-unti. Lalo na po pagsapit po ng bukas sa madaling araw hanggang sa ito ay lumapit na nga dito sa may bandang Isabela na kung saan ay ina-expect bukas po ng umaga maglalandfall itong si Paulo. Sa ating Doppler radar imagery makikita po ang malawakan na matitinding pag-ulan na ngayon. Ayan, i-zoom in po natin ang ating Doppler radar. I-next rad mode natin. Yan, para makita natin yung mga areas dito sa silangang bahagi ng Luzon. Makikita natin ang napakamalawak na matitinding water vapor dito at moisture na nahahatak na ngayon ni Bagyong Paulo, at makikita natin dito ngayon na malawak ang pag-ulan ang nararanasan ng mga taga Bicol region po. Ayan, nagpapang-abot. At unti-unti na rin nagiging maulan ang bahagi ng Isabela hanggang Aurora region o Quezon province. Yan, yung mga boundary na yan sa may bandang baybayin na yan ng Aurora pababa ng Quezon province, unti-unti nagiging makulimlim na rin at unti-unti na rin kayong uulanin dyan na mag-start nga po sa light drizzle rains. Then as time goes by po, unti-unting makakaramdam na kayo ng bugso ng hangin at unti-unti malakas na ng buhos ng ulan yan hanggang mamayang gabi na po yan. So mag-ready po tayo mga folks, at kasalukuyan munang yung downpour ng ulan ay nararamdaman sa bandang Bicol region nga po. Yan po. So, na-discuss na natin kanina, apektado po ang buong Camarines Norte, Camarines Sur, at maaring nagpang-abot ng ilang ulan sa Catanduanes at bandang Legazpi at Sorsogon nga po. At kitang-kita naman sa Doppler radar imagery ang kalat-kalat na ito ng mga moderate to heavy rain showers, kaya mag-ingat po ang mga kababayan natin dyan. Sa thunderstorm advisory, care of Pag-asa, sa data feed natin nakataas ang Visayas area, well, buong Palawan kasama na hanggang Brooks Point na yan, at within 1 to 2 hours po ang forecast. Sa Southern Luzon naman, well, obvious na po kasama na ang Bicol region dyan, bandang Camarines Norte na rin, Northern Samar, yan, halos buong Eastern Visayas area na kasama na po ang Bicol region dyan. 2 to 3 hours po ang effectivity, at mas lalago pa yan o mas lalawak pa yan habang lumalapit po ang sentro ni Tropical Storm Paulo dyan sa bandang Eastern Luzon nga po. Yan. Sa Northern Luzon naman ay nakataas na ang possible rainfall dyan sa buong Isabela nga po o Cagayan Valley. Matik na po yan. So kasama na ang Central Luzon, yan, Isabela, Apayao, yan, Mountain Province nakataas na rin, at rest ng bandang Cagayan, yan, kasama ng Aurora area na diniscuss nga po natin kanina dito, na maasahan po ang unti-unting pagsungit na ng panahon sa kanila mula ngayong araw hanggang mamayang gabi, at tuloy-tuloy na yan hanggang bukas po, na mas tataas ng tataas ang paglala ng buhos ng ulan. So understood na po yun sa mga kababayan natin, at mag-ready po tayo. At anasahan natin ang magiging katamtaman muna dito sa Metro Manila. At sa nagtatanong kung apektado ba tayo ni Bagyong Paulo, yes, medyo maapektuhan, pero hindi yung cyclonic effect, kundi yung monsoonal rain showers lamang. Dahil obviously naman makakahatak ito ng habagat, at yung timog kanluran ng Luzon makagdudulot po yan ng mga monsoonal rainfall po, dahil nga po sa medyo mahahatak po yung habagat, yung hanging habagat sa timog kanluran. Pero mapapansin niyo, hindi ganon katindi ang water moisture na mahahatak niya sa timog kanluran, dahil wala po tayong southwest monsoon na umiiral. So magkakaroon lang ng parang temporary southwest monsoon na mahahatak, dahil nga po sa presensya ni Paulo na maghahatak ito ng habagat sa timog kanluran. Magdadala yan ng mga pag-ulan sa halos buong Southern Luzon po, kabilang na ang Palawan, at maaaring madamay ang Metro Manila anumang oras mula ngayong araw hanggang bukas na po yan, tuloy-tuloy po yan. So understood na po yan mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy ang umiiral muna sa amin sa Caloocan. So medyo maaraw muna kami. Makikita po ang medyo overcast pero umaaraw-araw dito sa amin. Pero ramdam na po ang medyo bugso ng hangin dahil sa unti-unting paghatak sa habagat. Medyo drier air nga lang, at medyo konti lang ang nahahatak sa water moisture ng habagat. Kaya expected po ang hatak sa habagat na medyo magkakaroon na tayo ng medyo breezy o mahangin dito sa Metro Manila. Mararamdaman natin yan. Actually, kaninang umaga pa, nararamdaman na natin dito. At pumapalo na nga po sa maximum sustained wind na 33 km per hour.
at bumubugso pa ito hanggang 36 kilometers per hour. So medyo ramdam na po yung medyo breeze of air, yung movement ng hangin. So normally yan kapag may lumalapit po nga po na bagyo. At asahan ang magkakaroon tayo ng mabugsong hangin sa Metro Manila. At yung pag-ulan, expected din po, depende yan sa magiging water moisture na mahahatak nitong si Paulo mula sa Timog Kanluran. Again, wala po kasi tayong umiiral na southwest monsoon. Medyo nagbumonsoonal break tayo, pero dahil sa nahahatak ni Paulo kasi yung ating hangin sa Timog Kanluran, nagbubunsod po ito ng monsoonal airflow. Southwest monsoonal airflow na magkakaroon ng ibang water vapor, kaya lang hindi ganun katindi gaya na lamang ng taghabagat natin. So magkakaroon tayo ng pag-ulan probably, pero hindi ganun katindi, hindi gaya nung nakaraang buwan na malakas ang ating southwest monsoon flow. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, haze at partly cloudy tayo. So expected po na medyo hazy sa Caloocan at sa aming lowest temperature na nitala na kay weather station. Kaninang 5:31 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Kahapon medyo maalinsangan kami ng konti. Yung air temperature namin mataas at 32 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 10:33 AM. Ibig sabihin lamang mataas ang aming heat index gaya nga po ng report natin kahapon. Mataas ang naging heat index na umabot sa 44.4 degrees Celsius heat index. So kung titingnan natin yung ating magiging heat index, usually medyo mataas mo ng heat index sa may bandang kanluran ng bansa. At mula sa amin sa weather station sa Caloocan, nasa 40 degrees Celsius na po ang aming heat index. Extreme caution na po kami as of 10:45 AM po. Pero sa forecast, 40 degrees Celsius daw ang forecast. So mukhang tama naman at accurate naman ang lumalabas sa actual reading namin sa forecast po. Sa maghapon, aabot pa sa 42 degrees Celsius ang aming magiging init pandama. Mamayang alas 12 hanggang alauna daw yan ng hapon, napapalo hanggang 42 degrees Celsius. So hindi naman ganun na nakikita natin na matindi ang init pandama natin according dito. Ayan. So hindi magiging grabe ang heat index sa Metro Manila base sa forecast. Pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, well, malinaw naman po kung titingnan natin sa kanluran, dito kasi sa may bandang eastern sections ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, expected medyo mababa ang heat index din dahil medyo mas maulap na po kayo dyan at asahan ang medyo gloomy na panahon at malamang nakakaranas na kayo ng mga pag-ulan. So dito tayo sa bandang kanluran ng Northern Luzon, especially bandang Lawag, ay nasa 38 degrees Celsius po ang inyong heat index. So mukhang hindi ganun nakagrabe ang heat index, pero aabot daw yan sa hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 4 hanggang alas 5 daw yan ng hapon. So mga bandang hapon pa po mataas daw ang inyong heat index. Dito naman sa parte ng Pangasinan sa Dagupan, kanluran din ito ay 41 degrees Celsius, which is sa maghapon mukhang yan na ang pinakamataas sa inyo. So hindi ganon katindi rin ang inyong heat index ngayon. Medyo manageable sa bandang Central Luzon sa Tarlac. Asahan natin medyo bumababa, pero nasa 40 degrees Celsius pa rin. So medyo maalinsangan pa kayo dyan at papalo pa ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang hindi pa kayo makakaranas ng sungit ng panahon. Medyo maaraw at maalinsangan muna kayo dyan sa ngayon. So wag po masyado muna magbibilad dahil mga bandang gabi pa po siguro unti-unti na medyo magiging mas makulimlim ang panahon sa inyo dyan. Dito naman sa bandang Batangas, yan, medyo mataas din ang inyong heat index pero manageable naman, 40 degrees Celsius po, at which is yan ang pinakamataas na heat index sa maghapon. So makikita natin sa chart, mukhang hindi naman ganun katindi ang alinsangan din. Well, double check natin sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro naman, medyo mataas din ang inyong heat index, 40 degrees Celsius po na pinakamataas na yun sa maghapon. So medyo manageable din ang inyong heat index, hindi naman ganun kagrabe, although under extreme caution pa rin po yan. So wag pa rin masyadong i-underestimate yan. Sa bandang Puerto Princesa naman ay medyo mataas din, 40 degrees Celsius po at extreme caution po ito, which is pinakamataas na sa inyo sa maghapon. At makikita naman natin na mukhang manageable naman kahit papano ang taas ng extreme caution ng heat index. Hindi ganun kagrabe. Although, wag baliwalain yan dahil magdudulot pa rin yan ng mataas na alinsangan at init pandama. Mataas na init pandama.
Sa Cebu naman, sa Central Visayas, well, dahil wala kayong epekto dyan masyado ng bagyo, well, makikita natin dito, medyo makulimlim kayo, medyo manageable din, 40 degrees Celsius po ang inyong heat index, at papalo ng 41 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali. Although, hindi ganun kagrabe, pero medyo mataas na rin ang inyong alinsangan dyan dahil pumalo sa mahigit 40 degrees Celsius. So, huwag masyadong magbibilad lalo na sa mga nasa labas ngayon dahil despite na manageable, matindi rin ang alinsangan sa inyo ngayon. Sa Mindanao naman, sa Davao City, sa City of Davao Region rather, ay hindi ganoon katindi rin ang inyong heat index. Mukhang pinakamataas na ang hanggang 36 degrees Celsius, so wala namang papalo ng 40 degrees Celsius. So mukhang medyo gloomy ang inyong panahon at overcast din. Sa Zamboanga Peninsula, ganoon din, mukhang hindi naman papalo ng 40 degrees Celsius, pinakamataas ng 38 degrees Celsius ngayong umaga. So mukhang wala tayong masyadong komento sa may bandang Mindanao area na which is walang umaabot sa 39 to 40 degrees Celsius ang init pandama. So generally, ang buong Northern Luzon, dito sa Kanluran at bandang Southern Luzon sa Kanluran, medyo mataas pa po ang inyong heat index. Sa Silangan, medyo mababa na at mas mababa na po ang karamihan dahil nakakaranas na kayo ng maulang panahon dyan dahil sa outer trough ni Bagyong Paulo. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nanguna ang NAIA sa may pinaka mataas ang air temperature, 34.7 degrees Celsius. At sa lowest temperature sa Baguio ay stationary lamang sa 17.4 degrees Celsius. Almost ang kanilang lowest temperature. Ang Hinatuan naman ay nakaranas ng 32.6 mm na ulan yan sa silangan ng Mindanao. So mukhang heavy rain showers ang naranasan nila. Probably isolated rain showers yan na binanggit natin sa forecast kahapon. So, well, okay lamang po at hindi naman yan epekto ng bagyo, pero asahan pa rin ang mga isolated rain showers. Dito naman sa amin sa Caloocan kahapon ay inulan din kami, 6.6 mm po ang inabot sa amin. So, sa loob ng 7 araw, nakaka 89.7 mm kami, pero for the month of October ay 6.6 mm pa lamang ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, konti pa lamang po yan. At yan pa lamang ang lumalabas o kahapon lamang ang unang ulan namin for the month of October. Yan. So, base naman sa ating space weather status muna, makikita natin medyo may minor geomagnetic pa rin tayo. Merong type 2 radio emissions po tayo as of 10:49 AM alert message na mayroong type 2 emissions tayo na dahil na rin sa solar emission ng haring araw, typically yung mass ejection, yung solar flare. Kaya expected ngayong araw ay maaaring umabot pa rin yung ating geomagnetic field na KP5 index or G1 geomagnetic storm hanggang 5.67 KP index o G2 geomagnetic storm. So moderate to high pa rin ang expected natin. So mataas pa rin ang ating radio blackout, binanggit na natin yan. At marami na rin kumakalat kasi dahil na rin sa sunod-sunod po na solar flare nagkaroon ng lindol sa Cebu. Pero again, wala pong kaugnayan yan sa epekto ng solar flare sa paglindol. Natataon lamang po yan. At natataon lang din kasi na nagkakaroon tayo ng solar flare po. At base rito ay 60% po yung ating radio blackout daw. R1 to R2 po yung minor to moderate po yan. Dahil na rin sa malakas na event sa loob ng 3 araw. At makikita natin na bukod sa mayroong sunspot sa may bandang 6 o'clock position, kasabay po ng malakas na flare na haring araw po. Ayan medyo malakas po yung releasing ng flare. At may sunspot po tayo na nakatutok sa atin sa Earth na AR4236 as 4232 po. So yan po ang dahilan malamang kaya tuloy-tuloy po ang mataas na daily sunspot number natin, 161. At nasa moderate speed po yung ating solar wind po. Ayun, nagloloko sa sobrang tindi po ng impact. Medyo nahihirapan yung ating geostationary satellites sa outer space. Pero nagpipik yung ating solar wind na pumapalo sa 858.9 km a second or halos 3 million kilometer po. Sa ngayon ay 2.6 million kilometers per hour po ang bilis ng solar wind. So moderate wind speed po yan ng solar wind. Kaya ang maapektuhan masyado nito yung ating mga outer space satellites. So maaari pa rin makaapekto yan sa accuracy ng weather monitoring. So sa ating KP index at solar flare ay X-ray flux lalo na
ay minor naman na 1.2 pa rin as of 10:09 AM. So hindi naman ganun katindi yung X-ray flux. Bahagyang nagpropagate ang 10 mega electron volt na flux pero hindi naman umabot sa mas mataas na category. So wala tayong problema. Yung geomagnetic activity tuloy-tuloy lamang na medyo mataas at umaabot sa moderate ang ating geomagnetic activity. So makakapekto yan sa mga satellites. Yan yung accuracy ng ating geostationary. At asahan natin yan sa maghapon dahil tuloy-tuloy pa rin. At as of 8 o'clock AM, ang huling record, KP5 index ang inabot. Ayun, mula pa kahapon, tuloy-tuloy pa rin tayo. At dahil dito siguro, naging conclusion sa mga ibang observers na kaya nagkaroon tayo ng malakas na lindol sa may Cebu daw. Dahil mula pa nung isang araw, ay tuloy-tuloy po tayo na nagkaroon ng malakas na geomagnetic activity. Tuloy-tuloy po ang distortion ng ating geostationary magnetosphere, yung ating magnetometer. Yan. In 7 days, starting po na lumala ang ating geomagnetic field ay mula pa noong yung September 29. Yan. Since September 29, 6:28 PM ito, oras sa Pilipinas, nagsimula pong nag-arrive yung malakas na geomagnetic field. At mula dyan nagkaroon na ng distortion, tuloy-tuloy na po hanggang ngayong araw ang ating geomagnetic field. Ayun, hindi kagaya ng mga nakarang araw since nung September 28, medyo okay pa po yung ating magnetosphere. Ayun, nakakahinga pa siya ng maluwag-luwag. Pero pagdating nung September 29, nagsimula na po lumala at umiral ang malakas na impact ng solar wind sa ating magnetosphere. Kaya matindi po ang distortion ng ating horizontal at earthward parallel position. Kaya nagkaroon tayo ng sunod-sunod na po na mataas na geomagnetic activity. Yan. So, yun po yung pinakasama rin natin. Makikita nyo yan sa aking webpage dahil real time naman po nag-a-update yan. So, expected po natin na tuloy-tuloy yan na mataas ang ating ionospheric TEC range at apektado kabilang na ang Pilipinas at buong bahagi nga po ng Papua New Guinea, yan, kasama na ang Malaysia, yan, Indonesia, kasama na. Maapektuhan tayo ng mas mataas na ionospheric range error. Yung mga gumagamit ito, pinagbabasehan daw nila na kapag nandyan daw nakatutok, yung area daw yan ay magkakaroon ng malakas daw na lindol. Yan ang pinagbabasehan nila. Yung tinatawag nila na blob plot. Ewan ko, hindi ko alam kung ano yung basehan nila dyan, pero sa akin ay walang scientific basis kasi yan. Pero kung makikita natin dito, malamang yan ay sinasabi nila yung mga area daw na yan, yung mga pulang area na yan ay magkakaroon daw ng malakas na lindol. Yung mga maabot ng magnitude 6 and magnitude 7, ganyan, na lindol daw. At damay nga po kasi ang Pilipinas, kaya nagkakaroon sila ng parang insinuation na dahil yan sa malakas na TEC at yung solar flare daw. Yan, dahil apektado nga po kabilang na ang Pilipinas. Yan. Sapol daw ang bandang Cebu at Mindanao. Pero kung yan ang magiging basihan, bakit wala namang malakas na lindol sa ibang panig ng Indonesia after magkaroon ng lindol sa may bandang Cebu? So, hindi pwede maging basihan kasi ang space weather sa epekto ng lindol. At makikita natin ang auroral activity mula sa extrapolated ng NOAA ay grabe ang matindi ang ating auroral activity. Northern and Southern Pole na grabe ang night side. Kitang-kita pulang-pula po ang makikita na auroral activity ngayon. So maganda yung mga visual ngayon dyan. Night side ngayon sa Amerika, kaya makikita yung grabeng pulang-pula na auroral activity ngayon. Sa Antarctica naman, kitang-kita rin. Parteng South America naman, kitang-kita po yan sa gabi ngayon. So, yung propagation ng plasma density, medyo moderate. Moderate ang impact. Maaring mas tumaas pa yan sa susunod na araw dahil tuloy-tuloy po yung impact ng solar wind. Buti na lang, hindi totally rekta sa atin dahil nakatutok sa atin yung sunspot. Kaya yung degraded frequency ay medyo mababa. So, expected na mababa ang ating frequency o high frequency conditions between 40 to 80 meters. Sa gabi naman ay between 10 to 12 meters. So, mga lamang nasa siguro mga 15 meters pataas kayo,
Yung mga gumagamit yata ng mga short radio ay hindi naman siguro bumababa sa 12 meter yung taas ng kanilang mga antena. Na-monitor nila at alam nila between 15 to 30 meters nakatutok yung antena, kaya mukhang okay lang. Kasi napagtansya na nila na between 10 to 12 meters mahina yung frequency conditions sa 40 to 80 meter. Kaya nagtatayo sila na antena between 15 meters to 30 meters na lamang. Well, okay naman, taas na, sobrang taas na yan. So, medyo fairly lamang ang condition, pero hindi maiiwasan na nagko-close yung band kasi nga po, nagkakaroon tayo ng degradation. Yan. So, degradation, medyo fair lamang, kaya medyo fair lang naman din, hindi naman matindi yung D-region absorption nga po. Base dito sa degraded frequency ng X-ray background. Yan po ang purpose po niyan, ha. So, yan po ang ginagamit para malaman kung malakas ang signal ng transmission. Magdudulot lamang talaga ng medyo fluctuation dahil nga po sa solar flare. Yan. Yan, tumaas na po. Kakapasok lang, 11:35 AM, nagtaas na po agad yung aking alert message. Meron ng inaasahan na G1 minor storm. So, expected po yan. At nag-post na ako nung isang araw at posible na namang magkakaroon na naman tayo ng mga disaccuracy sa ating weather satellite monitoring. Samantala sa ating outside humidity, 82% po, medyo mataas. At ang ating barometric pressure, 1,009 hectopascals at bumaba ito ng mabagal since last hour. Walang masyadong pagbabago sa outside humidity, so tuloy-tuloy lamang. At sa ating air quality, nasa moderate pa rin ang ating air quality na 71 index. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. High tide and low tide status, medyo moderate to low ang ating sea level. Double check natin kung mataas ba yung sea level natin gamit ang ating tide monitoring in real time sa Metro Manila. Ang buoyance detector na ginagamit natin dito ay mula sa NAMRIA. So official po itong data na ito dahil mula ito sa NAMRIA. At meron tayong actual niya na real time naman sa iba't ibang NOAA. Sa NOAA din ito. Sa Sea Buoyance Monitoring, real time din para kung gusto nyo makita po. Kasi importanteng ma-monitor natin yung tsunami naman. So makikita nyo, ganun din ang lumalabas dito. So kaninang madaling araw ay umabot sa mahigit 1 meters ang taas ng sea level kaninang madaling araw. Malamang nasa 0.5 na lamang yan since pa-low tide pa lamang po tayo ngayong umaga. So, ang magiging siste, tataas na po yung alon dito sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. So, kung maaari sa mga malilit na mangingisda, medyo restrain po muna tayo dyan. At the rest naman ay so far ay okay naman po. Yung alon dito sa bahagi ng kanluran at rest ng katimugang bahagi ng bansa. Dito lamang siguro sa may bandang eastern at southeastern Luzon medyo delikadong pumalaot dahil unti-unti tumataas na rin pong alon dyan. Matik naman po yan dahil meron po tayong papalapit na bagyo nga po at malakas nga po ito. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at lulubog po ito mamayang 5:44 PM. At sa ating moonrise and moonset, under 73% eliminated na po. In waxing gibbous, ay magmo-moonrise po ito mamayang hapon to 11 PM at bukas ng madaling araw 1:46 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, asahan po natin ang partly cloudy sa maghapon na may kasamang mga localized thunderstorms ang inaasahan. Yan, ganun din bukas ng Biyernes dito sa Metro Manila. So expected pa rin ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms sa maghapon po. Highest and lowest temperature expected maglalaro 28 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin sa Rainbow Himawari GMA satellite imagery in real time. Makikita po ang malawak ang pag-ulan na ngayon ang umiiral dito sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Ayan, moderate to heavy rain na ngayon na nararanasan ng mga taga Bicol Region. So, mula Camarines Norte na yan ha, hanggang dyan na yan sa may bandang Northern Samar, Eastern Samar. So, matik na po yan. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. Asahan na naman ang mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa na naman. Dahil malapit dyan sa may bandang Leyte, medyo yanigin pa tayo dahil nga po sa napakalakas na magnitude 6.9 na lindol na naganap sa Bogo, Cebu,
mula noong isang araw po. So nakakalungkot. At dahil sa kasalukuyang nagkakaroon ng evacuation at relief operations ang bandang Bogo, diyan sa bandang Bogo, Cebu ay asahan natin ang magkakaroon tayo ng sama ng panahon unti-unti. Magkakaroon kayo ng mga ilang moderate to some heavy rain showers po ngayong araw dahil sa trough na rin ng hatak ng bagyong si Paulo. Yan, automatic na po yan ha. So kasama na ang buong Bicol region dyan at Masbate or rest of Southern Luzon. Pero dito sa bandang Northern Luzon ay medyo partly to sa mostly cloudy muna kayo. Asahan po ang medyo hot humid muna. Pero dito sa may bandang Silangan, unti-unti medyo sasama na po ang inyong panahon. Magkakaroon na kayo ng mostly cloudy dyan. Mula dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, pababa na yan ang bandang Quezon Province po. Sa kanluran, kasama ng Ilocos Region, pababa ng Ilocos Sur, La Union, yan. Kabilang ng Benguet, Abra, Mountain Province, Apayao, Kalinga, hanggang dyan sa may bandang Pangasinan, Zambales, and rest of Central Luzon, medyo katamtaman muna pero partly to mostly cloudy po ang iiral sa inyo dyan. Mga bandang mamayang hapon o gabi pa kayo unti-unti magiging mas maulap na kayo dyan at unti-unti magiging maulan dahil advance na pong itinaas ni Pag-asa na Tropical Cyclone Wind Sigla number 1 ang buong bahagi nga po ng Northern Luzon hanggang Central Luzon po. At mula dito sa may bandang Gapan, Isiha, kasama na Angeles, Pampanga hanggang Bulacan po yan. At Metro Manila, medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon natin pero unti-unti nararamdaman na po natin yung hatak sa habagat na medyo drier pa lamang, hindi masyado malawak ang hatak sa ating water moisture pero hindi mawawala ang mga localized thunderstorms maming hapon po. Yan, mga ilang partly cloudy lamang, medyo overcast pa rin tayo ngayon sa Metro Manila, kabilang na ang ilang bahagi ng Calabarzon area, kasama na ang Batangas, Laguna, and the rest ng bandang San Pablo at dito sa dulo nga po ng Calamba, Laguna. Pero pagtawid dito sa may bandang Tayabas, Lucena, and the rest ng Quezon Province, yan, unti-unti, medyo mas masungit na po ang panahon ninyo dyan, unti-unti. Lalo na pagpasok po yan ng bandang Atimonan, Quezon, pababa na yan ng bandang San Francisco. Ingat na lamang po sa biglaang flash floods just in case. So, the rest ng bandang Mimaropa, medyo maulap kayo dyan, partly tumusili cloudy kayo, kabilang na ang Occidental Mindoro, Coron, Palawan, ito lang bahagi dyan sa El Nido. Pero asahan niyo na medyo katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo. Isolated rain showers nga lang sa maghapon ng asahan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. Dahil unti-unti nagkakaroon ng water moisture concentration dyan sa may bandang Kanluran. So hindi mawawala ang mga localized thunderstorms mamayang hapon. Medyo moderate nga lang ang panahon, kadalasan ang iiral, lalo na sa buong Kanluran nga po ng Visayas. Yan, kasama na ang bandang Panay Island, Negros Region. At dito sa Cebu, despite na may relief operations na umiiral, expected po na medyo maulan dyan sa may bandang Daan Bantayan ha, at Bantayan Island po. Kabilang na ang Bogo, asahan ninyo na medyo magiging pangit ang inyong himpapuwirin unti-unti at expected na magkakaroon ng mga ilang moderate to heavy rain shower. So be ready na lamang po sa mangyayaring biglang buhos ng ulan just in case po dahil yung trough ng monsoon trough ni Paulo ay umaabot ngayon dyan sa area ninyo. Mataas bang heavy rain potential? Kung double check natin gamit ang heavy rain potential, may hanggang moderate pa lang naman ang umaabot dyan sa may bandang Bogo, Cebu. Kaya mag-iingat po ang lahat, lalo na sa mga taga Leyte at Samar area na mas matindi ngayon ang mga moderate to heavy rain showers ngayon ang umiiral sa inyo dyan. Ayan o. Ito ngayon yung kaulapan na malawak na ulap na dala ni Bagyong Paulo. Under tropical storm category na siya. Sa Mindanao naman, ang bahagi ng Surigao Region hanggang dito sa may bandang Agusan del Sur at Agusan del Norte, gloomy at medyo maulan ang umiira sa inyo dyan na may kasamang mga localized thunderstorms. Ingat na lamang dahil malakas pong alon dyan, lalo na sa Siargao Island at Dinagat Islands. Pero rest ng Mindanao, medyo katamtaman at mostly moderate ang panahon. May ilang partly cloudy lamang ang iiral, so wala tayong masyadong komento, kabilang na ang buong Sorsogon area. Mga partly cloudy lamang to mostly cloudy lang ang iiral. Isolated na mga pag-ulan lamang ang iiral sa maghapon, kaya puro forecast lamang ang pag-ulan sa buong Davao Region ang iiral sa maghapon. Asahan ang maaraw at maalinsang ang panahon sa maghapon kahit na kayo makakaranas na mga ilang partly cloudy na may mga ilang kalat-kalat lamang na mga most of isolated rain showers sa maghapon. So, yun po ang ating lagay ng panahon ngayon base sa ating satellite imagery.
maghanda po ang lahat, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon dahil sa papalapit si Bagyong Paulo. Kung pagbabasa naman natin ang rain and mean sea level pressure mula sa data feed ni ECMWF, makikita natin ang silangan lamang ng bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon na magkakaroon kayo ng malawakang pag-ulan dyan. Kabilang na po ang binanggit natin sa Bicol Region at Eastern Visayas. Yan. So, ang rest ng bansa naman ay katamtaman ang madalas na panahon, mga maliliitang isolated rain showers. At since wala tayong southwest monsoon na umiiral, kaya yung monsonal na trough na mahahatak ni Paulo ay depende na lamang yan sa water moisture na mahahatak dito sa Timog Kanluran nga po. Kaya wag po masyado mag-alala kung mahahatak ang ating habagat, hindi naman ganun katindi ang water moisture na matatangay niya sa ngayon. Yan. Buti na lamang wala tayong umiiral na southwest monsoon. So, manipis lamang at halos tuyo ang mahahatak niya na habagat ni Bagyong Paulo. Kaya hindi pa rin mawawala ang mga pag-ulan sa kanluran ng bansa, kaya lang hindi ganun katindi ang magiging mga pag-uulan po. Ngayong 8 o'clock hanggang 2 o'clock PM po yan. At mula naman mamayang hapon, 2 o'clock PM to 8 o'clock PM po sa ating MSLP at rainfall forecast. Ayan po, kung titingnan natin ay nagiging maulan na rin ang bandang Southern Luzon nga po ngayong hapon. So mukhang magkakaroon na po ng pag-ulan sa may bandang Rizal, Taytay, ayan, Tanay Rizal, and ilang bahagi nga po ng Southern Luzon. Kabilang na ang parte ng Mimaropa, although mga light rains to some moderate lamang ang iiral. Ang mas highly concentrated ng buhos ng ulan ay ang buong Bicol region pa rin at bandang Northern Samar. Yan, mas apektado kayo ngayon na malawak ang pag-ulan dyan. Dito sa may bandang Quezon Province at bandang Cagayan, medyo uulan nila rin po kayo dyan ngayong hapon. Ayun, magkakaroon na kayo ng mga ilang light to some moderate na pag-ulan. Metro Manila, medyo katamtaman pero asahan din ang mga isolated rain showers dahil meron tayong mga localized thunderstorms ngayong hapon. So, importante ang payong mamaya. And the rest naman ng Visayas, isolated lamang ang nakikitaan natin dito. At depende nga po sa water moisture na mahahatak ni Paulo dito sa Timog Kanluran ng Visayas na magdadala ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa Mindanao, puro isolated rain showers lang din ang iiral. Mga ilang light to some moderate lamang, lalo na dyan sa may bandang Sorsogon area at ilang parte ng Davao Region. Hindi naman matitindi ang buhos ng ulan, hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras, so walang masyadong problema. Pagsapit naman mamayang gabi, 8 o'clock PM onwards po, dito asahan na natin na mas malala na ang pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon at maaring mararamdaman natin ng ilang kalat-kalat na light drizzle rain so some moderate sa Metro Manila, Central Luzon, and most of Mimaropa area. Dahil rin sa medyo nahahatak na habagat dito. Pero manipis lamang yan. Makikita natin ang kabilang na ang NCR na magkakaroon na tayo ng mga pag-ulan dito. Pero don't worry, hindi ganoon katindi ang buhos ng ulan ang nakikitaan natin dito base na rin sa MSLP. Ang highly concentrated ng na magiging ulan dito pa rin sa bandang baybayin o silangang baybayin pa rin ng Isabela, kasama na ang bahagi nga po ng Quezon Province at Camarines Norte at ilang bahagi ng Camarines Sur lamang. Ang highly concentrated na makakaroon ng mga moderate to heavy rain showers po. Yan po ang mamayang gabi. Pero kung i-extend natin hanggang kinabukasan, October 3 po ng madaling araw, which is, ito na po, mas malala na po ang magiging buhos ng ulan yan. Mga madaling araw po yan. 2 o'clock AM ng October 3 ay malawak ang pag-ulan na po ang nararamdaman sa may bandang Cagayan Valley. Damay din ang bandang Bicol region pa rin. So nakakaranas pa rin ng malawak ang pag-ulan ang buong Southeastern Luzon. Medyo hindi ramdam sa may bandang Metro Manila daw ang buhos ng ulan. Well, probably isolated lamang ito at buti na lang hindi ganoon katindi ang hatak dito sa habagat at halos wala namang southwest monsoon kasi tayo na umiira. So medyo sinuswerte lang ng konti. Yon. Ang medyo concentrated lang talaga ng pag-ulan most of eastern part ng Luzon hanggang Southern Luzon po. So yun po ang ating extended rainfall forecast sa maghapon hanggang bukas yan na madaling araw Importante po ay mag-iingat sa mga apektado ng bagyo ni Paulo hanggang bukas po yan ng madaling araw dyan sa silangang bahagi ng Cagayan Valley, kabilang na ang Bicol Region at Quezon Province po. So mag-iingat po sa posibleng flash floods hanggang bukas na yan ng umaga po. Dahil unexpected bukas ng umaga nga po maglalandfall yan dyan sa may bandang Isabela. Hindi nga lang natin alam kung sa Dinambigi
or bandang Palanan Isabela, dahil yun po yung dalawang forecast na posibleng ilandfall nitong si Bagyong Paulo, na aabot daw sa severe tropical storm ang kanyang category. Well, tingnan po natin yan sa maghapon kung ganun aabutin niyang lakas. So, diretso ka tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. As of 11:45 AM ay yung 1-minute average na ngayon ni Paulo ay nasa severe tropical storm na po. Pero sa kanyang 10-minute average na natiling tropical storm category pa rin siya, which is pare-pareho naman yan sa ngayon dyan sa data feed ni Pag-asa din. Tropical storm category na rin ang itinaas ni Pag-asa mula kaninang madaling araw. So, as of 11:45 AM, ang kanyang central air pressure na ngayon ay 1,001 hectopascals. Maximum sustained wind ito, 95 km per hour. At bugsong umaabot ng 123 km per hour. At yung kanyang 10-minute average ay 84 km per hour. Under tropical storm category po yan. At bugsong umaabot ng 109 km per hour. Kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 27 km na hour. So, mukhang masyadong mabilis. Kaya baka bumilis din ang paglapit nito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon sa loob ng 24 oras. So take note yan mga folks. At dahil hindi pa rin nawawala ang pinaka-vertical wind shear dito sa timog silangan, kaya malakas po ang tulak dito sa ating binabantayang bagyong si Paulo. At as of 11:45 AM nga po, ang layo na ngayon nito, ang magiging reference point natin ay ang Baler Aurora. Layo nito mula sa Baler Aurora, layong 490 km east ng Baler Aurora po. Yan. Pero mula sa possible landfall points, gaya na lamang ng Palanan Isabela, mula sa Palanan Isabela, ang layo niya ay east-southeast o 420 km o 421 km east-southeast ng Palanan Isabela. Yan yung possible landfall niya. At second possible landfall niya, bandang Dinapige, Isabela. Ang layo niya mula sa Dinapige ay 425 km east-southeast yan ng Dinapige, Isabela. Yan ang kasi yung dalawang posibleng ilandfall nitong si Bagyong Paulo bukas po daw ng umaga. Ayon yan sa latest forecast natin. At kung titingnan natin yung multiple na tropical cyclone track combination, pag sinabing multiple tropical cyclone track combination, magkasama po ang tatlong weather agencies na official mula kay Pag-asa, Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency. Ito po yung kay Japan Meteorological Agency. Makikita nyo, Japanese pa nga yung nakasulat sa kanya. So, malinaw na official data ng Japan Meteorological Agency. Ito naman kay Joint Typhoon Weather Center. Ito, nakakonvert niya siya sa metric. Ito po yung maximum sustain niya na 1-minute average po yan. At ito naman ay kay Pag-asa. Ayan. Ito yung data feed ni Pag-asa. So, mapapansin nyo, malawak pa ang uncertainty ng mga weather agencies na ito. At malayo pa ang distansya ng kanilang trajectories. Ang medyo magkakapareho lamang ng trajectory ay si Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center, na ang ayon dito, bukas ng umaga, inaasang maglalandfall daw ito sa may bandang Palanan, Isabela. Ayan, zoom in na natin. Bandang Palanan, Isabela daw ito. Along Sierra Madre, maglalandfall itong si Paulo. Ayan. Na under severe tropical storm category na ang lakas nito. Kay Pag-asa naman, bukas daw na umaga, under severe tropical storm category din daw ang forecast sa kanila, ay expected naman daw maglalandfall sa may bandang Dinapige, Isabela naman. Yan naman ang trajectory forecast ni Pag-asa. So kung iisa-isahin natin mula kay Japan Meteorological Agency, ito po yung kanyang forecast trajectory. Ito po yung kasalukuyang position niya. At makikita natin kung i-zoom in natin ay bandang Sierra Madre nga po sa may bandang Palanan, Isabela, ang posibleng ilandfall nito bukas ng umaga. Ang oras yan sa Japan, standard time ay 9 o'clock, pero sa Pilipinas, 8 o'clock yan ng umaga. Kasi 1 hour ahead po ang oras sa Japan. Kaya 8 o'clock ng umaga yan sa atin sa Pilipinas. Yan po ang expectancy na landfall niya. Yan. Pero kung pagbabasa naman natin kay Pag-asa, ay makikita natin inaasahan din bandang bukas ng umaga itong maglalandfall, pero mas mababa yung trajectory niya. Instead sa may bandang Palanan, sa may Sierra Madre, ay dito sa may bandang Dinapigi daw ang expected na maglalandfall itong si Paulo. So either way ay magready po ang mga kababayan natin sa Palanan or Dinapigi na posibleng ilandfall nga po nitong si Bagyong Paulo.
So kung masunod po yung cyclone track o trajectory ni Pag-asa, expected maapektuhan po ang bandang Kasiguran Aurora. Yan, at babaybay nito ang buong Isabela pa rin. Apektado ang bandang Quirino, Santiago hanggang Ifugao, Mountain Province, at inaasang e-exit ito. Probably e-exit ito mga September 3 na po. So probably Sabado yan. Biyernes yan ng gabi. Nasa baybayin na ito ng Ilocos Sur, bandang Santa Cruz, Candon. Bukas yan ng gabi sigurado, mga hapon or gabi. Nandiyan na sa baba ng West Philippine Sea sa Ilocos Sur. Kung masusunod po yung trajectory ni Pag-asa. Pero kung masusunod po yung ibang weather agencies, example na lamang kay Japan Meteorological Agency na mas mataas yung trajectory, inasang babaybay nitong buong Isabela, Mountain Province, kasama apektado din ng Ifugao, Kalinga, Abra, at inaasahang mga bukas siguro ng hapon ito o gabi, e-exit ito bandang Nariagan or Santa Maria. Yan. Sakop na yan ng Ilocos Sur. Yan, nasa West Philippines yan ang bandang Ilocos Sur. Sa baybayin nga po ng Santa Maria, Ilocos Sur. So, yun po ang expected. So, yun po yung magiging forecast track mula sa data feed ng Japan Meteorological Agency. Ito po yung extension niya at may posibilidad pa nga daw itong magiging typhoon category pagkalabas ng Philippine Area of Responsibility. Yan, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility according dito ay October 4 na po. So probably mga Sabado ng umaga. Yan, mga Sabado daw ng umaga lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, then pagkalabas niya ng PAR ay dito daw posible pang mag-enhance sa typhoon category. So, alanganin pa po yung chance na maging typhoon category siya. Pero sa mga nagtatanong kung bago ba ito maglandfall magiging typhoon category, bagamat hindi natin inaalis o niruled out ang posibilidad, pero sa ngayon kasi sa mga forecast na lumalabas na natiling nasa severe tropical storm lamang ang nakikitaan na posibleng abutin ni Bagyong Paulo nga po bago ito maglandfall bukas ng umaga. So, yun po. At ganun din ang kay Joint Typhoon Weather Center, halos kapareho sila ni Japan Meteorological Agency na ang magiging forecast na magiging landfall bukas sa bandang Balanan, Isabela. Ang medyo naiiba lang ay kay Pag-asa na mas bababa po ang trajectory niya. Yan po yung pinagkaibahan nilang tatlo. So, most of closeness ng accuracy ay kay Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center. At medyo malayo pa kay Pag-asa. So, at least dalawang magiging possible landfall nga po na magiging senaryo nito bukas. So, yun po ang magiging effectivity niyan. Mag-ready po ang mga kababayan natin. At yung range ng aabutin ngayon, since ang nakakaranas ngayon ng matitinding pag-ulan ngayon ang bandang Bicol region nga po at Eastern Visayas. Ayan, no. So, yung pinaka low quadrant niya medyo nagpapang-abot dito sa bandang Bicol region nga po. Ayan, no. Yung pinaka outer trough at yung quadrant, mapapansin niyo pare-pareho po yung quadrants nila. Malinaw lamang na at least umaabot sa 94 km per hour yung quadrants ng bago ito maglandfall bukas po ng umaga. So apektado pa rin ang bandang Bicol region. Which is yung range nito pasok po sa tropical cyclone wind signal number 1, kabilang na ang Catanduanes, Camarines Norte. Yan. At the rest ng bandang Central Luzon hanggang Todo Luzon po. Ayun yan sa huling tropical cyclone warning signal advisory ni Pag-asa ngayon. Pero kung mapapansin niyo sa aking estimated TCWS, wala pang inaabot na kahit isa sa anumang kalupaan sa bansa sa ngayon. Yan. So mga pag-ulan lamang ang mararamdaman ngayon din sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas sa ngayon. So ito po yung floating satellite niya. Makikita ninyo, although organized development, pero medyo hindi ganon kapulido ang sirkulasyon niya dahil may patuloy pa rin na malakas ang vertical wind shear sa kanya dito. So medyo nahihirapan siya magpulido at medyo hindi ganon ka sufficient yung sea surface temperature dyan. Kaya posible pa rin itong magkaroon ng pinaka-rapid intensification bago lumapit. Depende yan sa sea surface temperature. At dahil sa malakas po yung tulak sa kanya ng vertical wind shear, medyo hirap ang kanyang upward low na magkaroon ng mas malakas o mas mataas na low convection.
Pero at least malinaw, organized naman yung sirkulasyon niya habang ito'y lumalapit sa silangan ng Nodo Luzon. Base naman sa ating SpaghettiOs model charts o yung Tropical Cyclone Intensity Forecast ng PIMO Weather Tropical Cyclone Sector, makikita natin ay within 24 hours, within next 24 hours, posible pa itong mag-severe tropical storm na nasa around 93 kilometers per hour. Mag-severe tropical storm siya. So probably mga bukas nga daw ng umaga yan. Malinaw naman dito sa intensity forecast natin. So aabot na talaga siya sa pagiging severe tropical storm. Pero yung chance na magiging typhoon category sa ngayon, hindi pa nakikita na posibleng umabot yan sa category 1 typhoon sa loob ng 24 oras po. Yan ang malinaw natin sa ngayon po. Yan yung pinaka-latest niya at mag-ready na lamang po mga folks. Yan. At ito naman yung pinaka-forecast ensembles. Makikita natin yung most of ensemble bandang itaas po yung trajectory niya, mataas. Hindi kagaya kay Pag-asa na mas mababa po yung trajectory ng kanilang forecast track. Kaya masasabi natin, malawak pa yung uncertainty ng trajectory kung mas bababa pa ito o mas tataas pa. Malawak pa po yung cone of uncertainty pa rin talaga mga folks. So yun lamang po ang pinaka-latest natin sa analyze natin para kay Bagyong Paulo. Mag-update po tayo ng mga pahapyaw mamayang hapon po para sa latest update para kay Bagyong Paulo. Ngayon, pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin. Bukod kay Bagyong Paulo, meron nga tayo kasing medyo binabantayan na isa pang tropical wave. Pero gaya nga po ng ating sinasabi, ay medyo malayo pa ang posibilidad na ito ay lumapit sa Philippine Area of Responsibility or pumasok man lang sa Philippine Area of Responsibility natin. Na manggagaling nga po yan sa southeast of Guam. Base rito, in the next 24 hours, ay mataas po yung probability niya at makikita natin pa northwestward po ang kilos niya. So hindi masyado tayo nakikitaan sa ngayon na magiging banta ito sa bansa o lalapit sa bansa. So medyo safe tayo sa ngayon at mataas na po yung kanyang favorable convergence. Ito nga po, pero pa northwestward po kasi ang kilos niya. Ayan, mataas na po yung cyclonic niya na susunod kay Paulo. So probably magiging C94W po yan, just in case po, anytime ngayong araw magiging C94W, pero maliit o wala tayong nakikitaan sa ngayon na ito ay magiging banta sa bansa. O yan, at least meron tayong binabantayan kahit papaano, pero malayo. Mula naman sa Global Spectral Model natin ay iba naman ang pinapakita dito ng Japan Meteorological Agency. According dito ay mayroong isang bagong tropical wave papasok muli ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, so dito is hanggang October 7 po yung forecast nito. Yan, ito po yung si Bagyong Paulo. Magla-landfall daw sa may bandang Isabela, malinaw yan. At yung susunod sa kanya ay manggagaling pa ito sa may bandang southwest of Guam. So mukhang iba ito dun sa binamantay natin na nagno-north-northwestward ang galaw niya. So, tingnan natin, dahil wala pa naman tayo nakikitaan sa pinaka-mean winds, double check natin yan. Ayan, medyo nagkakaroon ng reaccumulation. And then, meron na naman panibagong reaccumulation. Base na rin sa wind in direction. Pero kung titingnan natin yung mean pressure, yung mean sea level pressure, ay mataas yung convectivity ng tropical wave dito. Ayan, nagwa 1,008 hectopascals. Manggagaling yan sa south of Guam. So, tingnan natin kung itong binabantay natin na maaring magwe-west-northwestwarding, baka posibleng kumanluran or bago na naman ito bukod sa binabantay natin. Kasi kung titingnan natin sa pinaka-mean winds para masigurado tayo, ay sa ngayon ay nandito pa yung panibago niya. So, ito yung isa na mataas na po yung probability, baka hindi siya magtuloy. Ito yung pa-north-northwestward ang kilos, at itong bago naman ay bagong regenerative na naman na Coriolis. So baka ito yung mas west-northwestward ang kilos. Yan. So tingnan natin at mag-update tayo. So siguro within meron pa kasi tayong mahigit sa 150-hour period para mabantayan ito. Posible ito kasi C94W ito. Or kung
Kung hindi man mag-concentrate ito, baka ito magiging si 94W. So alanganin pa talaga at masyado pang buhaghag yung sirkulasyon nila, although mataas na siya sa at least 22 to 33 kilometers per hour. So medyo ipapost na rin natin yan sa Facebook page maya-mayang konti. Yan, malinaw po yan. At makikita na rin natin sa Tropical Cyclone Strike Probability, yung kasunod, meron siyang kasunod na lumalabas po dito. So malamang ito ay pa west-northwestward ang kilos. Maaring mababa ito. Ito naman pa north-northwestward ang kilos. So, medyo malabo pa po at masyado pa po kasing malayo ito. Ang nasisiguro lang natin, yung nauuna natin binabantay na convergence ay walang banta sa bansa. Pero yung kasunod siguro, posible. Ito, maaring pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang forecast natin yan hanggang October 7 po yan, ha? So, babantay natin yan maigi. Yan, next, from October 4, then October 5, yan. So dito, mapapansin nyo po, pag north-northwest niya, mukhang magkakaroon ng high pressure area. So napaka-erratic ng galaw nitong low pressure area na to. Pag taasan ganyan, bigla itong bababa, gaganon. Bigla siyang dadaostos. So ito ang medyo challenging. So babantay natin itong maigi mga folks, ha, dahil itong binabantay natin na naunang convergence ay posible pa itong magdaos-dos bigla. Kasi nga po, continuous po kasing high pressure area dito sa itaas. Well, ano ba yung ebidensya natin? Kung titingnan natin sa mean sea level pressure, i-animate to natin. Ano, mataas po yung high pressure area sa itaas kasi sa may bandang Japan. Kaya baka pagtaas nito rito, bigla itong bababa. Or biglang magko-conjoin siya sa isang Coriolis dito sa may bandang southeast of Guam. So, yun po yung mga senaryo po, ha. So, babantayin natin maigi ito at magmamonitor tayo. Ito si Paulo. Pag-traverse niya hanggang Sabado, then may kasunod nga po. Kikilos ito pa northwestward. Yan. Pero very erratic pa siya. Kaya mag-update po tayo. At since binabantayin nga po natin yung combination of Coriolis circulation, ay depende kung ito ay mag-organize dahil may vertical wind shear pa rin kasing umiira sa kanya, bunsod ng horizontal ng easterly trade winds, kaya maaari niyang matuloy or maaring hindi. At base na rin kasi sa strike probability natin, mataas po sa at least 30% na. Yung una natin binabantayan, mataas na talaga yan, very positive na siya. Kaya lang, may nakikita tayo na bigla itong dadaos-dos daw paglagpas na dito sa mga ng Northern Mariana Islands by October 5. So, marami pa pong pagbabago yung mangyayari sa kanya. Yan. At mula naman sa pinaka-computer models natin, ang GFS ay yung binabantay natin na nauna ay wala nga pong banta sa bansa, pero makikita natin dito medyo dadaos-dos din siya. Paglagpas niya naman ng Northern Mariana Islands. Ito po yung si Paulo. Maka-exit na ito ng PAR sa Sabado. At ito naman yung bago nating binabantayan. Probably si 94W na nga yan. Kung mauuna po yung mag-invest. Ayan. So, walang banta sa bansa so far. Ayon kay JFS, kay ECMWF naman, ay nag-positive din siya. Ayan, tumaas din. Pero dito, makikita ninyo, paglagpas niya ng Northern Mariana Islands, medyo huminto siya. Dahil nga po may high pressure area dito, nahihindered yung pag-movement niya, pahilaga. So, posible pa itong biglang magdaos-dos. Well, tingnan natin at obserbahan natin yan until October 6 to October 7 po. Okay, positive na tumaas at may panibagong tropical wave nga po dito sa may bandang southeast of Guam. Well, re-report po tayo niyan anytime. Medyo consider muna, napaka-erratic pa ang forecast na ito. At maaari pang magbago yan anytime dahil napakahilaw pa talaga ng development. Dahil combination po ng vertical wind shear at yung high pressure area dito sa may bandang east of Japan. Now, report na natin yan na 2 days ago pa. Yan po. Sa ngayon, hindi ito banta sa bansa. Itong una nating convergence na binabantayan, ha. So, tututukan pa natin yan more than 150 hour period. Kay NABGEM naman, makikita natin mas aggressive po yung dalawang development na nakikita natin dito. Isa, yung nauna nating convergence at yung ikalawa nga po. Meron na nanding sumunod sa kanya na ikalawang convergence. Ito yung isa,
probably C94W ito. At yung pangalawa ay probably ay C95W siguro kung mag-invest ito. So, yan lang po yung kasalukuyan nating magiging analysis forecast. At maaaring ito nga pong isa ay mas lalapit ito sa may bandang silangan ng Visayas. Ayon yan sa huling forecast natin o nakikita natin sa forecast ng mean sea level pressure ng Japan Meteorological Agency. Ito po nga po yun. Manggagaling yan ng southeast of Guam. And then, maaari nga po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Hanggang dito pa lang kasi yung pinaka-animation forecast niya hanggang October 7. So, abang-abang pa po tayo sa updates niyan, mga folks. Ang malinaw lamang base kay ECMWF ay kikilos ito pa north-northwest, then lalagpas ito ng Northern Mariana Islands. Yan, and then bigla itong hihinto o medyo maghihindered siya dito. So magkakaalaman po kung bigla itong dadaos-dos, hindi natin alam sa ngayon, hindi pa tayo pwedeng mag-conclude. Napaka long range forecast pa niya. So mag-a-update tayo. Ang malinaw lamang, may high pressure area po dito sa may bandang Eastern Japan. At malakas siya, 1025, kaya pwede itong maitulak ng husto. Itong low pressure area na to na nakikita natin until October 7 po. So yon po ang pinakamalinaw, mga po. Samantala sa ulit lindol, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan sa may bandang Bogo, Cebu. Yan, hanggang bago maghating gabi. Nagkaroon pa nga ng magnitude 5 na naman bago maghating gabi. Yan, mga alas 10:47 ng gabi. Nagkaroon pa ng magnitude 5. So, ingat po sa mga kababayan natin sa bandang Bogo, Cebu. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng mga relief goods at yung mga relief operations ngayon dyan. Ang Office of the President and Vice President nga daw ay nag-arrive na ata dyan sa may bandang Cebu. At ibang-ibang mga lalawigan po ay tulong-tulong ngayon na nag-send o nagpapadala ngayon ng mga relief goods dyan sa may bandang Bogo, Cebu po. So, okay po yan, maganda po yan. Maging sa may bandang Mindanao, sa City of Davao, nagpadala na rin ng relief operations. Nagpadala rin ng mahigit sa 5,000 yata na relief packs. So kahit papano may makakatulong kahit papano. Yan. At ibang-ibang bahagi nga po ng ating departamento ay tulong-tulong po ngayon na nagsesend dyan ng mga relief operations. Dahil grabe po talaga ang naging damage na nagawa ng lindol na ito kahapon sa may bandang Bogo, Cebu. Nakakalungkot naman. At kung titingnan natin sa ating kasalukuyang aftershocks ay kung i-draw selection natin ngayon, hindi po kasama kahapon yung kasalukuyang mga aftershocks, ang total na bilang 292 po. So marami pa rin talaga. At kung titingnan po natin yung historical earthquake data for the month of October para mabilang natin mula kahapon yung mga naging aftershocks at mga paglindol po mula po kahapon So i-load po natin. Ito na nga po yon. Ayan, makikita natin yung cluster 379 ang total earthquakes ang naitala. Yan. Pero kung mas i-focus natin yung lapit sa may bandang Bogo, Cebu, yung cluster 368 po ang total earthquakes ngayon dyan sa may bandang Bogo, Cebu. Grabe, ang daming aftershocks. At ilan na po yung magnitude 5 na naitala? Isa lamang na magnitude 5. Ito po yung huling record. So, and then, yung iba, after magnitude 5, i-zoom in pa natin kasi marami dyan yung malakas. Kasama na yung magnitude 6.9 na lindol. Yan, kasama na kasi dyan yung magnitude 6.9 na lindol dito. Yan, magkakasama na po sila dyan. Ang daming cluster I-zoom in pa natin kung alin dyan yung magnitude 6.9 na lindol. Dami kasi. Daming aftershocks. So, umabot sa mahigit 368 po ang total earthquakes na naitala. Mula pa po kahapon. Yan po yung total na bilang. Ang dami. So, malinaw po yan sa ating historical earthquakes By the way, kukunti pa lamang yung total earthquakes natin for the month of October, 398. So, most of 387 dito ay bandang Visayas. Then, 368 sa may paligid po ng Bogo, Cebu.
Ito po yung cluster niya na lindol. Grabe, ang dami. Between magnitude 2.0 po yan. So kung isasama po natin yung magnitude 1 dyan, ay probably mahigit sa 400 na po yan. Mahigit sa 400 po yung total earthquakes. Pero between magnitude 2 to magnitude 2.0 pataas, nasa 368 na po yung total earthquakes natin dyan. Kaya sobrang dami po ang mga aftershocks. Yan. Ang laki kagad ang nadagdagan no, sa ating annual frequency earthquake dahil po sa dami ng lindol na nagawa since kahapon dyan sa may bandang Bogo, Cebu. So, yun po yung pinaka-latest natin at so far ngayong umaga patuloy pa rin ang aftershock sa may bandang Bogo, Cebu. Ang huli nito is kaninang 10:03 AM, meron na naman. Sa data feed ni Phibox ay yan, tuloy-tuloy magnitude 2.1, 2, 2.3, yan, tuloy-tuloy po ang mga aftershocks pa rin sa may bandang Bogo, Cebu. So, mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan sa Bogo dahil tuloy-tuloy pa rin ang malalakas na aftershocks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa ikalawang araw ng October 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng October 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghaling tapat na. Sa ating report, although gloomy tayo pero expected unti-unti magiging mabugso na ang hangin natin sa Metro Manila. Pero asahan ang localized thunderstorms so importante ang payong. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.